Magandang araw. Kamusta kayo? Teacher Abby here, and for today's lesson, we're going to talk about uri ng pamilya. Para sa ating panimulang aralin, ang pamilya ay isang pundasyon ng ating lipunan. Ito ang pangunahing unit ng suporta at pag-aalaga para sa bawat isa. Para sa layunin ng ating aralin, una na rito ang makita ng mag-aaral ang pagkakaiba ng maliit at malaking pamilya, maintindihan na ang bawat pamilya ay mahalaga gaano man kaliit o kalaki ito. So, paano nga ba natin matutukoy kung malaki o maliit na matatawag ang isang pamilya? Tingnan natin ang dalawang larawan na makikita natin. Ang nasa kanan ay merong tatay, nanay, mga anak, at lola at lolo. Sa kaliwa naman ay makikita natin ang isang tatay, isang nanay, at isang anak. Matutukoy natin na malaking pamilya ang isang pamilya kapag makikita nating kasama ang mga karagdagan pa nating family members katulad nila lolo at lola, minsan sila tito at tita din. Maliit na pamilya lamang ang isang pamilya kapag ito ay binubuo ng tatay, nanay at mga anak. Kilalanin muna natin isa-isa ang mga kasapi ng pamilya. Una na rito ang ama, responsable sa paghahanap buhay at pagtutusto sa pangailangan ng pamilya. Sumunod naman ang ina. Siya ay tumutulong sa pag-aalaga sa mga anak at pag-aasikaso ng bahay. Kasunod naman ang mga anak na tinutulungan ang mga magulang at nag-aaral ng mabuti. Kasapi din ng pamilya sila lolo at lola na nagiging katuwang natin minsan sa loob ng bahay. Tandaan na ang pamilya ay isang grupo ng mga tao na may kaugnayan sa isa't isa, karaniwang sa pamamagitan ng dugo o kasal. Mahalaga ang pamilya dahil ito ang nagbibigay ng pag-ibig, suporta at gabay sa bawat miyembro. Narito ang mga tatlong bagay na dapat na ibibigay ng isang pamilya. Una na rito ang pagmamahal, na ang pundasyon ng isang malusog na pamilya ay ang pagmamahal, pag-unawa at pakikipagkapwa-tao. Sumunod ay ang suporta, na nagsisilbing tagapagbigay ng lakas at suporta sa isa't isa sa mga pagsubok at paghihirap. At huli ay ang gabay, na nagbibigay ng gabay at patnubay sa bawat miyembro, lalo na sa mga bata. At narito ang mga uri ng pamilya. Una narito ang nuclear family. Ito ay binubuo ng mag-asawa at kanilang anak. Mommy at daddy, then yung mga children. Then, ang extended family naman, kabilang ang mga magulang, anak, lolo't lola, tiyo, tiya at iba pa. Sa single-parent family naman, binubuo ito ng isang magulang at kanilang mga anak. Pwedeng one daddy and children or pwedeng one mommy and children. Sa blended family naman, nagaganap kapag ang dalawang magulang na may kanya-kanyang anak ay nagsama. Nakinig ka ba ng mabuti? Mahusay. Para sa ating activity, kumuha ng lapis at papel. I-drawing ang iyong pamilya at isulat kung anong pamilya ang meron kayo. Pagandahin ito at kulayan. Isasubmit ang activity na ito sa ating susunod na klase. Tandaan na ang pamilya ay isang napakahalagang bahagi ng ating buhay. Mahalaga ang pagpapahalaga sa uri ng pamilya na ating mayroon at ang pagbibigay ng suporta sa bawat miyembro. Yan lamang para sa ating aralin para sa ngayong araw
at manatiling ligtas sa ating mga tahanan. Sa susunod muli, paalam!